teaser like that? Kinikilig ako. Kasi lalo na nung pinanood namin yung mga unang na-edit na, yung mga rough edit pa, parang tinrata namin ni Marvin yung sarili namin na kami yung audience eh. So, ang hirap din pala nung audience, gano'n sarili mo, parang masyado akong judgmental, pero kinilig ako kasi parang naalala ko ng mga bata kami. Gano'n. Marvin. Actually, nahihiya na kami kasi kami yung tawang-tawa sa sarili namin. Sabi namin, pwede bang panood nyo na muna sa iba kung totoong nakakatawa? Kasi baka kami lang yung natutuwa. Pero, no, sabi nga ni Tonet kanina, we've been discussing and talking about this film. So, hindi lang siya basta kasi pelikula sa amin ni Jolina. Parang ito yung buhay namin mula nung 90s. And this is something that we want to do again as artists, as actors. And wala, seeing a teaser like that na parang in a way yung vibe ng 90s, yun din yung nararamdaman namin and I hope yun yung nararamdaman nyo kasi yun yung gusto namin ipanood sa inyo. Yung saya na yun, yung vibe na yun, yung 90s rom-com na yun. Sana yun yung maramdaman nyo sa pelikula. Eh, sa giveaway niyo pangalang 90s na 90s na eh. Oh. Nakita niyo ba to? Parang itsura nung notebook niyo dati nung binibili namin. Saka Jolina, Nito Flower ha. Shock siya. Ay, naku na shock. Shock siya. Very you. Kaya pala parang sabi ko, parang may mga bulaklak akong nakikita doon. Oo, very you yan. Very you Jolens. Ayan. Diba? Ang cute. Okay. I'm gonna give the microphone to our friends from the press, pero let me ask the first question muna. How was it the first taping day? First shooting day ninyong dalawa? Direk, kamusta yung eksena? Meron bang rapport agad? Medyo may kalawang ng onte? Paano? Kalawang. First day, ako personally sobrang kabado ako. Parang sabi ko nga kay Tonet nung nag-look test pa lang kami. Nung nag-start ng look test, sabi, kinakabahan ka ba? Sabi ko, hindi naman. Sabi nito, gulat na gulat siya. Tapos after nun, parang nung nag-try na kami ng mga eksena, nung pauwi na, sabi ko, shit, kinakabahan na ako. Pero nung day 1, yung first shooting day namin, sobrang nawala yung kaba kasi sobrang gaan ka. Kasi walang, sabi nung sinabi nito na sobrang gaan katrabaho ni na Sir Marvin ng Jolina. Sobrang gaan katrabaho at sobrang collaborative. So parang as a batang filmmaker na sobrang fan nila nung sanggol pa ako. Oo, sobrang fan ako, baby pa lang ako noon eh. Ay, grabe sa baby. Ayun, pero sobrang nakaka-boost ng confidence mag-direct ng dalawang veteran actors na sobrang daling katrabaho. Jimmy Gina pa rin yun, ha? Yes. Ano ba yan? Gina and Dante Rivera. Uy, magandang upgrade yun, ha? Marvin, Jolina, yung first shooting day ninyo, how was it? Ako medyo nangapa din ako kasi siguro nung sa acting galing akong Lavender Fields eh. So ibang iba talaga siya. So dito parang paano ko ibabalik yun kung saan ako komportable talaga dahil kung pag gumagawa ko ng project, nilalagay ko yung sarili ko doon eh. So parang nandun pa ako sa moment ng Lavender Fields. Pero dahil sa magaan ka trabaho sina Direk, tapos parang hindi kampiyan eh, pero para siyang grupo ng magkakaklase na nagkakasundo kung ano yung gagawin sa isang bagay. Parang ganun yung naramdaman ko nun. Kaya walang ka naku, bagay pa ba sa akin yan? Yun, no? Hindi ako natakot na gawin yung mga bagay na ano pa kaya yung bagay sa akin o hindi. Kasi alam ko naman na pag tumawa na sila, okay yun. Pag umiyak sila, okay yun. Parang yun yung sa akin. Hindi ko na tatanungin pa yung sarili ko. Sila yung pinaka... Parang barometro mo sila? Yes. Okay. Lalo nandyan si Marvin kasi alam mo naman. Pwede na rin siya maging director. Ay, I love it. Di ba na? Hindi, actually kami ni Julie, hindi namin pinapanood. Hindi mo pinapanood sarili mo? Hindi after. Hindi namin pinapanood. So, again, of course, full trust and we know that we're working with great people. That's the reason why
we have to let go. Kasi yung acting na ginagawa namin ni Jolina, yun yung chemistry at yun yung style namin. Tapos parang bahala sila kung paano na nila i-shoot yun. Of course, you know, yung material, pinag-usapan namin ang pinag-usapan. Tapos sa shooting, alam naman namin na nagkakaintindihan na kami kung ano yung gusto namin ipalabas at iparating sa tao in terms of material. So, yun. Pero nangapa ka? Siya nangapa daw sa Jelina. Nangapa, oo, pero iba pag si Jolina yung I guess for me, yung chemistry, nag-iusap at nagkikita kami, but doing a scene like that, siguro parang masabi ko, parang sumasakay ng bike. May konting gewang, pero alam mong yung sinasakyan mo, tama. So, yun yung naramdaman ko sa amin. Masarap yung journey, masarap yung ride. Alright. Okay, let me pass the microphone now to MJ Marfori of TV5 to ask the question. Ay pa. Palulun pa lang. Sarap pa sa Kundinsu. Ay, thank you. Super. Congratulations. And can you take us behind the scenes sa mga eksena niyo sa Malta? And why Malta? Ito na yung tanong. Direk, bakit nga ba Malta? Kasi ang ganda-ganda sa Malta. Bagay kay Jolina. Ako talaga. Ay, wala ko. Yung ganun ka talaga? Kala ko, hindi nabibenta yung mga ganyan. Organic yan, organic. Oo, organic. Bakit Malta? Bakit nga ba ito, Ned? Yung Malta kasi parang on a larger scale, parang ano siya yung Malta, siya yung last country na nag-legalize ng divorce. So, ang hindi na lang legal ang divorce ay Vatican City and tayo, Pinas. So dahil doon, parang doon din nakuha yung magiging central arc ng story ng XX Lovers. Yun. So kaya Malta, and also maganda sa Malta. Tsaka wala pa nakapag-shoot. Oo. Pinoy. Gladiator pa lang. Jurassic Park. Jurassic, just XX Lovers. Game of Thrones. Ganun lang po kung bakit sa Malta. Grabe. Leveling daw kasi. Oh, tsaka yung, Pa-dinosaur na tayo. tsaka yung team po namin from Malta, mga nag-work sa Gladiator. Wow! Oh, behind the scenes. Behind the scenes. Best moments. Sa totoo lang, bitin nga yung yung naging work namin doon kasi parang ang konti na talaga nung time na magkatrabaho kami. Pero, na nagtrabaho tayo doon. Pero yung lugar kasi talaga, matagal ko na rin ini-aim. Ako gusto ko talaga makapunta ng Malta. Alam namin kung bakit. Kanaya mo na. Pero ako makulit. Basta gusto ko talaga pumunta ng Malta. Tingnan ko kasi kung makasigaw pa magka- sila pag sinabi ko. Gusto ko talaga pumunta doon dahil, ano ka ba Gusto ko talaga pumunta doon dahil gusto ko yung lugar. Gusto ko yung mga malamala European yung itsura. Tapos, gagawa ka pa ng movie. So, ibig sabihin, syempre mag-aayos ka, tapos may mga eksena kang gagawin. So, ang sarap noong nakakadagdag pa siya dun sa mga eksena, yung feels nung lugar namin. Tapos, pagka walang ginagawa, picture-picture. Alam niyo naman, ba kailangan ng mga contents ngayon. So, meron, kahit saan lugar doon, pumuos ka lang, meron na. Yung parang walang boring na moment, walang tenga. Kulang na kulang talaga, no? And speaking of eksena nga, sinatanong ni MJ kung ano yung mga memorable. In fact, meron doon isang super memorable where we shot, isa doon sa mga kasama doon sa cliff. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo na hindi ko marireveal kung ano yung eksena, pero naging medyo emotional kasi parang mas parang connected sa totoong buhay namin ni Jolina. Hindi dapat siya emotional, diba? Hindi siya dapat emotional. Nagulat na lang kami, naiiyak na kami sa eksena at umiyak na lang kami dun sa eksena. So, it's actually part of the teaser. Pero yung masaya yung kinuha nila. So, ang saya ng pelikula, ang kilig, nakakatawa, pero ang touching niya. Kasi Sobra. kwento siya ng dalawang taong that they trust each other and they love each other at maghahanap sila ng paraan at ways para mahalin pa rin yung isa't isa. That's beautiful. Congratulations. Thank you so much.
Thank you. Pwede ka na ulit sumubo. Oo nga. Thank you, MJ. Alam niyo, I have friends. Tuloy mo na ang siomay. I have a friend in Malta. Oo nga. Tapos, sa FB community daw ng Malta, puro pictures nyo. Kasi yung mga Pinoy doon, talagang kuha daw ng kuha sa Ang behind the saya scenes nyo. nung naging dance showdown namin with them. Totoo Sa ba? Malta. Kasi pumunta kami doon sa isang square. Nagpuntahan sila lahat. Tapos sumayaw kami ng Chuba Chuchu. Tapos game na game Game sila. naman. So, sobrang saya ng Malta trip namin. Not just because we filmed there, but because of the Filipinos that we met there. Right. Okay, we have Natalie Tomada of Philippine Star. Actually, yan, Rafael. Sana, di ba? For Janina and Marvin, syempre, lakas mga throwback yung teaser trailer. Kayo ba, ano bang naalala nyo biglang, ano bang naalala nyo ngayon na nag-reunite kayo sa film? Ano naalala nyo from your past? Ako may naalala ko siguro kung paano kami before, pag nagtatrabaho, kung paano kami nag-aaway, ay, nagtatampuhan, tapos minsan kung paano mo yun magagawa na basta kailangan na mag-eksena. Tapos ngayon parang sobrang ano na lang, sobrang nakakatawa na lang kasi walang-wala ka na mararamdamang kailangan na may pagtalunan. Parang ano parang sobrang connected kami ni Marvin na may gagawin siya. Hindi for some reason biglang sasabayan ko or may gagawin ako, susundan niya. Parang nagsasaluhan kami ng silently na kailangan gawin ng isa. So, yun yung isa sa mga naalala ko na dati, nagagawa namin yun, pero medyo petty-petty pa. Pero yung ngayon, alam mo na, ang dami na pinagdaan nitong dalawa na to, pati mga kwentuhan namin, iba na rin, di ba? So, yun yung mga i-cherish ko forever na pang forever to si Marvin. Kinikilig yung mga ano, surprise pa kayo, parang mga tao, alam mo yun, Natutuwa kami, kinikilig pa rin sila sa amin. Nagugulat kami. Despite na may kanya-kanya na kami mga buhay. Pero I guess, yun, kaya nga siguro kami may pelikula ngayon dahil may nararamdaman pa silang chemistry. Kaya, ang sarap din na gumagawa na lang kami ngayon ng pelikula. Kasi sa simpleng objective na gusto namin magpasaya ng tao. Kaya yung pag pinag-usapan namin kung anong gagawin namin dun sa eksenang yon, hindi na namin parang iniisip kung minsan nga parang mukha na kami sira ulo. Pero parang matutuwa kaya sila din sa gagawin natin na to. Sige, tuloy natin, gawin natin. So, audience at yung mga 90s na tao at sana yung mga bata pa na gusto ng 90s na vibe, makuha nila yung vibe at saka ang ganda rin yung mensahe ng pelikula. Sobrang ganda ng mensahe ng pelikula. And i-add ko lang, siguro thankful din kami kay Direk JP at kay Direk Tonet kasi sila yung, kung may comedy kami nung 90s, sila yung comedy din or rom-com ng today. So, meron din tayong... Actually, based to sa true-to-life story. Bilang dalawa ba? Hindi. Hindi. Nung director tsaka ng Ay, producer. huwag ka maingay. Ay, hindi na di ba pwede sabihin niya? Doon lang yun sa... Di ba kung ano yung ginawa sa Malta, doon lang sa Malta? Ay, okay. Bakit ko ano yung sinasabi Hindi ko dyan? na po no? So, yung ano, saan ba ako? Kasi naman to eh. Yung comedy, yung rom-com ni Direk ay tumatahi dun sa nasanay din kami ni Marvin. So, pwede nating sabihin na masarap yung feeling nung tumanda kasama namin or nagkakulay yung buhay kasama namin plus yung mga bago ngayon na magkakakulay pa lang yung buhay nila. last question ko, ano naging requirements nyo? Kasi pre-pandemic pa pala to parang niluluto. Ano naging requirements nyo? Kasi initially, Director Net was saying medyo sexy film daw dapat to. Bakit Dun sa, nagbago? nagbago dun sa sexy kasi walang nudity. Eh, sabi namin, gusto namin ng nudity. Sabi nila, walang manonood, Margie. Sabi na, bumalik tayo, rom-com. Ayun, nagkasundo kami sa rom-com. Actually, may kinalaman doon yung next question ko. Dito ba meron kayong Did You Have to Kiss? Off-screen. Off-screen? Off-screen! Kinalik-kalikan ako ni Janine. Sa kilikili. Hindi, wala.
Wala. Hindi pa siya pwede, ano ba kayo? Bata pa siya. Actually, yung tanong ko, yung dati ba, nung 90s, may mga bantay at sinasabing ni Daddy June, di pwede. So si Jolina pala yung may ayaw. Ngayon ko na na-confirm. Hindi, walang bantay. Dati. Dati, walang Hindi pa siya ready. Wala sa amin. Nandiyo sa director yung bantay. Hindi, walang bantay dati. Ngayon, Meron na. wala rin. Wala rin. Hindi kailan. Pag napanood nyo, mararamdaman yung hindi kailan. Yes. So, Kaya... yun ang gusto namin sabihin, Denny Marvin, na itong movie na to, hindi porket ibig sabihin ng maturity sa role ay kailangan super heavy, super sexy. Parang pwede pa rin, parang dati kayo, pero mararamdaman nyo yung story na nag-mature tong dalawa na to. Right. Okay. Next, si Carinel Cruz ng Inquirer. Mga lumang tao. Parang nakita ko. Lalo na naman dito ba? Nagkita-kita tayo lahat. Hindi naman luma. Ano naman? Huwag naman luma kasi naman. Parapol nga tayo. Guess the age. Sige na nga, umami na kabatch. Magkakabatch tayo. Kabatch naman talaga. Okay, question. Kasi we look at you now and we see na you still have that magic. Ano yung mga nandun nung 90s na dinala nyo dito sa film na to? And ano naman yung ma-appreciate ng mga generation ngayon sa makikita sa inyo this time around? Come on, guys. Ako muna Naptima. Doon sa medyo mababaw. Yung sa dati. Medyo mababaw na sa dati at sa ngayon. Kasi may napansin lang ako sa mga ibang pakilig ngayon na more on expressions, di ba? Pero yung kilig kasi, pakilig namin nung 90s, may kita mo talagang parang bulate, di ba? Na yung parang kilig ako, mga ganun-ganon. So ngayon, meron pa rin kaming nilagay na ganun dito. Yun yung pwede kong sabihin na yung dati ay nadala namin ngayon na nasa mababaw na paraan. And then, nasa linyahan, yung mga linya pa rin na akala mo binitawan lang, pero pag inisip mo or pwede mong panoorin ulit, iba yung ibig sabihin. Yung mga ganon. And, ano ba? Na pwede pa rin maging cute ang mga matatanda. Correct. Yun nga. Pagdating sa Walang pag-ibig, walang bata, walang matanda. Lahat tayo, nararamdaman lang natin yung kilig na hindi mo naiintindihan na napapasaya ka. So yun yung pelikula. Nakangiti ka mula simula hanggang dulo. May iyak dahil may masakit na mga realizations to tayong mga matatanda na I think yung younger generation would be able to relate because I think yung pakiramdam ng pagmamahal is universal. Walang edad na pinipili. Yung pinagdadaanan natin na pagdadaanan din nila yung sakit, yung saya. So, yun. Sana na-represent namin ng maayos at maganda yung mga batang 90s at sana yung mga batang 2000, 2010, 2020 would be able to learn from our story. Ganda. Another question. Direct. Dagdag ko lang din po na kasi kasama rin namin sa film si Juan Carlos at si Loy Sandario. Parang dun sa story kasi para makikita nyo rin po yung gap na kung paano mag-isip ang mga Gen Z ngayon about love, about marriage, compared dun sa, sa story ni Seth at ni Joy. So yun yung parang tamang mix of Gen Z and matanda. Consider. Ano talaga? Todo na natin. O yan, next question. So nakikita naman natin, di ba, ang following nandyan pa rin, may mga tumitili. Ano yung mga na-surprise kayo na, well, dito and sa Malta na nakita nyo na yung how they show their appreciation sa inyong love team? Yung mga siguro pumunta doon sa atin nung 'di ba, nung sa Carolinas, yung restaurant doon, na yung iba ay matagal na doon. Bata pa kami, pinapanood na nila kami. Hanggang ngayon, parang mga nanay, mga lola na yung iba. Kinikilig pa rin sila, yung mga ganon. And siguro yung mga, hindi may tinanong ko kasi direct kung kilala pa kami ng bata, tas umiling, di ba? Pero, sumama pa rin siya. Tsaka, Sobrang bata naman kasi. Sobrang jumoin pa rin siya. So, basta
basta nararamdaman pa rin natin yung pagmamahal kahit wala na sa bansa eh. Kahit wala na rito, kahit nasa ibang bansa na sila, napapanood pa rin nila ngayon. Siguro baka dahil na rin sa social media at sa lahat na nangyari. At saka kasi yung isa, nung binok nila ako ng Bolt ba tawag dun sa papuntang airport, parang Grab yun dun or Uber. Tapos yung Pinoy yung nagda-drive. Tapos sabi niya, naku, kagabi pinag-usapan ka namin ng asawa namin, kayo, kasi hindi kami nakapunta dun sa cafe. Kasi ano kay edad niya, nasa patuang 29 lang sila. Sabi ko, bakit mo kami kilala? Eh kasi sama-sama daw sila ng magulang nila nung nanonood ng mga movies namin dati. Kaya lumaki din sila na napapanood kami. So, natutuwa kami sa mga magulang na may taste kung ano yung pinanonood. So, at least, di ba, kami, dito sila namulat. So, masarap yung pakiramdam na kilala kami nung kahit mas nakakabata. At gusto nilang panoorin yung pelikula. Hindi, tsaka sarap din yung feeling na pag may nagpapapicture na bata, papicture para sa nanay ko, pero kilig na kilig din siya. Parang iba yung feeling na kahit pa kanino yan, pero yung itsura niya na hindi napilitan para sa nanay ko, hindi ganon. Yung talagang pati siya, May excitement naman. May excitement. Kaya sabi ko, namulat na rin to sa atin kahit pa paano. Ayun, last na lang. Direct, you're banking on this support ng fans to make it well sa box office. Tama po ba? Yes po, so ang binabangka talaga namin ay yung mga solid at faithful at loyal followers at fans ni na Sir Marvin at Jolina and ni na Juan Carlos and Loaiza. Thank you guys. Thank you. Thank you, Marinel. Before I pass the mic to Jojo Gabinete of Yun, Pep, di ba, minention nyo kasi mga lumang tao. Mga haligi ng industriya, mga nandito. Jo, wait lang. Tanongin ko lang si Rico Gonzalez of Warner Brothers. What attracted you to be a distributor or partner of XX Lovers? Parang the decision was naiyakin na siya. The timing lang kay Direk Tonet kasi I went to one of the shooting days nung Uninvited. Tapos parang I'm not sure direct kung doon mo sinabi sa akin or you message me afterwards na meron siyang ipipitch sa akin na project. Tapos nung binanggit niya, it's a different kasi I'm wondering ano yung next ko na movie na ipaparelease under Warner Brothers. After ng Malyari, Under Parallel Skies, and then Uninvited nga this Christmas. So sabi ko sana iba rin yun. Sa pakiramdam, sana iba naman. Nung sinabi niyang rom-com at Jolina and Marvin, sabi ko, oops. Parang instinct ko parang, sige parang, pag finish mo sa akin yung direct, pakinggan natin. Hindi naman matagal yung decision kasi I'm very confident sa project eh. So, yung mga tao sa creative talaga, madali kong i-convince yung aking regional boss na this is a project that we can put our label with dun sa pelikula. Tapos, I had to explain who Jolene and Marvin is sa kanila. Siyempre, hindi man ako mahirapan kasi alam natin from the 90s, talagang isa sa mga tumatak na love team natin yan. And of course, I'm also a fan of Direct JP Hapa. I'm Drunk, I Love You, and dito at doon. So, it was so easy for me to convince my bosses na ito yung next nating i-release. So, minsan talaga nag-a-align lang. So, it happened. Nung time na sinabi ni Derek yun, parang timing lang. Alright, thank you Rico. Ayaw pa kami ni Rico.